Nakarating na sa Jerusalem mula sa Roma si Numenyo at ang mga kasama nito, dala ang sumusunod na liham para sa iba't ibang hari at bansa. Pagbati mula kay Lucio, konsol ng Roma, para kay Haring Ptolomeo. O yan, yung inutusan ni Yung pala nakuha sa yung konsol. punong serdote si Lucio, galing sa Roma. Yan. So, pagbati mula sa Haring Ptolomeo. So, hindi talaga maganda. Walang protection ni Abba Yahweh kapag musanib ka sa Roma. Kasi ito ang number one talagang kaway. Sila nga ang kumukuha ng original scripture na 777 books. Dinoktor nila. Tapos ginawang apocryphal books ang 711. Ang pinakilala 66 book lang. At yun ang gitang kilig ng lahat ng tao sa katawan. That's why sila, ang nakalagay sa 66 book, mga pangalan ng fallen angel lahat yan, naging Satanas. Sinamba ng mga tao. God, hindi alam, fallen angel yan. Lord, fallen angel yan, si Baal yan. Diyos ko, si Siyos yan, another fallen angel. Si Amindra, si Panginoon, Lupercos. So, ang lahat ng sinamba ng mga Christian, naging Christian, ma-Pentecostal, ma-Evangelical, ang mother church nila, Roman Catholic. Sila lahat ay sinamba nila si Satanas. Nakakaawa. Pero pagsabihan mo, hindi maniwala na natanim na sa puso nila yung mga pangalan na yan eh. Pamahal na. Napamahal na. Nakaugat na. So, mahal nila si Satanas eh. Hindi naman sila maniwala sa Satanas. Si Satanas yan, si Gadriel yan eh. Na fallen angel na pumasok sa ahas, na naglinglan kay Iba at Aldan. Ayaw nilang paniwalaan. Yung Bible nila, hindi naman yung Bible na original galing sa Jerusalem. Sa Israel, galing na yan sa Vatican Canon Law na kinanonize ng Vatican. Nasabihan na natin, at least wala na tayong sagutin sa kanila. Doon na sila magugulat na sa impyerno na sila. Tama pala sinabi ni Pastor Richard eh. Tama pala sinabi ni Pastor Buddy. Si Satanas pala yung God, Lord, Diyos ko. Si Satanas pala yan. Yan. So dami talagang mapunta sa impyerno. Ang mga Islam pa, mga Muslim, yun pa mapuntang langit. Paraiso. Kasi tama naman tinawag nila eh, Allah. Kahit hindi sila niwala na si Yahweh, sinonym ng Allah, nagkataong tao, si Yahweh siya eh. Hindi sila maniwala ang Muslim doon. Pero ang tama lang sa Muslim, tama yung tinawag na Allah. Hindi yung sa Christian, puro mga pangalan ng fallen angel, Yahweh, Jehovah, puro pangalan ni Satanas yan. Kasi kulto talaga ang Christianity. Ang Islam, medyo kulang na silang knowledge nga si Allah, si Yahweh, nagkatawang tao, at nag-shed ng blood para sa katubusan. Kulang na sila doon sa knowledge. Pero ang maganda lang sa kanila, tama ang tinatawag na Allah. Ayun, the singular. Eh sa bagong tipan, binago nila ang Aymanaw Allah, ginawa nilang Emmanuel. Emmanuel daw. Anong Emmanuel? Aymanaw Allah yun eh. Nang ibig sabihin kasama natin si Alayam. Linglang ang buong mundo sa Bible ng 66 book. Okay, tuloy tayo. Ilang kinatawa ng aming mga kaibigan at kapanalig na Hudyo ang naparito upang sariwain ang dating kasunduan ng pakikipagkaibigan.
Sila'y isinugo ng pinakapunong saserdoteng si Simon at ng bansang Hudyo. At nagpadala sila ng handog na gintong kalasag na may bigat na kalahating tonelada. Kaya ipinasya naming sulatan ng iba't ibang hari at mga bansa at sabihin sa kanilang huwag sasaktan ang mga Hudyo, ang kanilang mga lungsod o ang kanilang bansa o sa anumang kaparaanan. Huwag nilang didigmain ang mga Hudyo o tulungan ang mga sumasalakay sa kanila. Tinatanggap namin ang kalasag at ipinapangako sa kanila ang aming pangangalaga. Ibigat ng kalasag na hindi siya pa. Binigyan ka sa 100 kilos yan, kalahating tonelada eh. So, yun lang ang nagawa ng Roma, gumawa lang ng sulat doon sa mga kapitbahay ng mga hari na huwag digmain ang mga Hudyo. Tapos purong ginto pa. Pero pagdating ng digmaan, hindi naman sila tumulong. Yaman. Pinabayaan lang. Yaman. So, ang trust kasi, itong tatlong magkapatid mula kay Judas Maccabeo, kay Jonathan at saka kay Simon, yung trust nila nahati na kay Abay Hawa at saka sa Roma. Ang bagsak doon double kara eh. Parang katulad sa mga atin dito, simba ng Sabado, o Abay Hawa, salamat purihin ka, basa masyaya kiyawasay. Pagdating ng Sunday, o Diyos ko, Panginoong Hesus, sinasamba kita, pinupuri kita, double kara. Dalawa nang natiwalag natin dito. So, ganon. Nagsamba sa totoong creator, nagsamba naman sa mga kay Satanas. Pag ganyan, hindi talaga sa langit mapunta yan. Maliban lang kung elect, magmaminus ang reward, doon na sila ibabagsak sa bangkita o sa parang. Okay, tuloy tayo. Kaya nga, kung may mga taksil na tatakas mula sa Judea at magtatago sa inyong lupain, ibigay ninyo siya kay Simon, ang pinakapunong saserdote, upang maparusahan ayon sa batas ng mga Hudyo. Ang sulat na ito ay ipinadala ni Lucio sa mga haring sina Demetrio, Atalo, Ariarte at Arsaces, at sa mga bansang Samsames, Sparta, Dilos, Mendos, Sikyon, Caria, Samos, Pamphylia, Lycia, Halicarnaso, Rhodes, Phaselis, Cos, Side, Arado, Gortina, Nido, Cyprus, at Cyrene. O yan, yung mga bansa yan Bansa yan. na ng pinadalhan ng sulat ni ang Roma na huwag digmain ang bansang Israel, ang mga bansang Hudyo. Nido. Gatas to. Wala nakuha yung Nido, no? Cyprus. Okay, tuloy tayo. Pinadalhan din niya ng isang kopya si Simon, ang pinakapunong saserdote. Sa pangalawang pagkakataon, nilusob ni Haring Antioco ang Dor at hindi tinigilan ang pagsalakay rito. Nagpagawa siya ng mga platapormang panlusob at dahil sa kanyang paghadlang sa daanan, hindi makapasok o makalabas ang mga tauhan ni Trefo. Nagpadala si Simon ng pilak, ginto at maraming kagamitan at 2,000 piling kawal para tulungan si Antioco. Subalit hindi ito tinanggap ni Antioco. Bagkos, pinawalang bisa ang lahat ng naunang kasunduan nila ni Simon. Kaya siya ay naging kaaway nito. Oh, yan. Kita mo ha. Balingding. Pinago. Bumaliktad. Kasi nakaposisyon na siya. Kawawa na si Tripo. Kailan ginawa niya doon para siyang suportahan ng mga Hudyo at talagang malusob si Tripo. Ngayon si Tripo, wala nang kapangyarihan, marami nang umalis sa kanya. Binago naman nilang usapan. Ang gagamit lang ito si Antioco. Oh, magagamit lang nga sila. Hindi dapat papagtiwalaan yan eh. So, ang Israel, parang pinagluluko lang ng mga ibang bansa. Ganun ang Roma, di ba?
Roma, kunwari, kakampi. Kapag pagsulat sa ibang mga bansa na wag galawin ang mga Hudyo. Pero pagdating ng 70 AD, anong ginawa ng Roma? Nilusob Sinilakay. ang Israel, Jerusalem. Ninakaw ang original scripture. Pati yung mga kailangan ng Solomon, tinakaw nila. Ganon yung taksil yun eh. Yun na nga na ito, sa chapter 16, tigok na si Simon. Galing po rin Tigok na si Simon. ugali. Okay, tuloy tayo. Pagkatapos, isinugo ni Antioco ang pinagkakatiwalaan niyang pinuno na si Atinobio para makipag-usap kay Simon. Sinabi nito kay Simon, ang nasasakop mong Hupa, Geser at Kuta ng Jerusalem ay mga lungsod ng aking kaharian. Winasak mo ang mga lupain iyon at dinalhan ng kaguluhan ng bansa. Maraming lupain sa aking kaharian ang iyong sinakop. Ngayon, ibalik mo sa akin ang mga lungsod na nasakop mo at ibigay mo rin sa akin ang buwis na kinuha mo sa mga lugar na iyong sinakop na di kabilang sa lupain ng Hodea. Kita mo yon? Dati sabi na, hindi na kayo magbuhis. Ngayon, magbuhis na. Kalupit. Oh. Mula pa yan sa panahon ni Judas Maccabeo, ganun yung mga hari na yan. Bumaliktad yan pag makaposisyon na. Kay Jonathan, ganun din. Dapat naisip ni Simon nga, pinagluloko lang tayo itong mga tao nito, itong mga hintil nito eh. So, tuloy tayo. Lack of knowledge. Kung ayaw mong gawin ito, Walang wisdom. bayaran mo ako ng 17,500 kilong pilak at karagdagang 17,500 kilong pilak bilang kabayaran para sa nawala sa aking lupain at mga buwis. Kung ayaw mo pa rin gawin ito, didigmain namin kayo. Nang dumating sa Jerusalem, si Atinobio at makita ang magarang palasyo ni Simon, ang kasangkapang ginto at pilak sa bulwagang pinagdarausan ng mga malaking salo-salo at ang nakahanay na malaking kayamanan. Siya'y manghang-mangha. Ibinigay niya kay Simon ang sulat ng hari. At sumagot si Simon, wala kaming inaagaw na lupain mula sa ibang bansa o kinukuhang anuman sa ibang tao. Ang totoo'y amin lamang binawi ang ari-ari ang minana namin sa aming mga ninuno, mga lupaing inagaw ng aming mga kaaway. Oh, yan. Yung mga lupain na yan, part ng Israel yan eh, bansang Israel. Ngayon, gustong kunin. Parang sa atin dito, agawan ng Sabah. Kanila daw. Oh, tapos ito namang West Philippines eh. Nag-agawa naman kung sino ang makaposisyon. Marami nag-angkin, China nag-angkin. So ito rin ganun, talagang agawan. Sabi ni Simon, binawi lang namin, amin ang bansa na yan, amin ang lugar na yan. Kasama nga may city nga doon na City of Alima, nasa part ng Jordan, sa east ng Jordan. Alima City of Israel. Sa Tansa, Cavite, may ano ron eh, Barangay Alima. Mayroong Alima Street. Nakadaan ako doon, wow, yung apelido ko ha, Alima Street. Anong barangay to? Barangay Alima to. Sabi ko, Alima ko. Ay, sa inyo pala to.